Tinalo po ni Grandmaster Yan Nepomniachtchi si Grandmaster Wasiso nung round 1. Sa round number 2 naman po, nakabawi si Wesley. Tinalo niya po si Grandmaster Allen Estafirusia. Pero ngayon pong round number 3 ng Champion Gesture Finals 2024, kalaban niya, hindi ganun kalakasan. Ang tinuturing ng karamihan na GOAT, Grandmaster Magnus Carlsen. So, ganun pa rin po yung format, dalawang laban po ng 10 minutes plus 2 seconds sa increment. Puti po si Grandmaster Magnus at itim naman si Wesley. Anong nangyari? Makascore kaya si Wesley? Ito po ang inyong coach, PD Master Daniel Causo. Hello po sa inyong lahat. Simulan na natin. Puti si Magnus nag-C4 English opening na sinagot ni Wesley ng E5. So parang reverse Sicilian yan eh. Ang tawag dyan, English opening, King English variation. Tumira po ng G3 and then nag-Knight F6. Ayan, typical na development. Parang Sicilian, ano yan eh, accelerated dragon na reverse binaliktad. So tumira po ng Bishop G2, nag-C3 lang or C6 na parang Sicilian alapin ang approach ni Wesley. So tumira po ng D5 o D4, ganyan po yung ano, pag nagsi-C3 ka, nagdi-D4, diba, capture takes. Kasi wala na pong Knight C6 yan. Kaya okay na mag-D4. Na sinagot lang ni Wesley ng Bishop P4. Hinaram po yung Bishop, kinapture po yan, tinakes, and then nag-D6 lang. Napakakunat. Pag kinapture po yan, E5, mapapalit yung Reyna, pero okay na okay, walang darts for Bishop, aktibo na yung King sa gitna. Kaya ang ginawa ni Magnus, nag-Knight C3 lang. Pagka Knight C3, nag-castling, tumira lang ng Rook D1. Aba, para pagka-takes, libre na yung Reyna mo. Kaya ang ginawa, nag-develop lang Knight D7. At pagka Knight D7, eto na po. Ang mga nangyari po before is nag-E4 po. May nag-E3 din, may nag-takes, meron po nag-B3 lang kunat eh. Pero si Magnus, tumira na po siya ng novelty. First time itong ginawa, Knight F3. At pagka Knight F3, nagka-E4 si Wesley. Ayun. So novelty yan pero equal po yan. E4, inatake yung kabayo, tumalon sa G5 na sinagot lang ng D5. So ang nangyari, lumamang ng konti daw ang itim sa kadailanan na medyo naliligaw yung kabayo, pwedeng sipain, tatakbo. Ang lakas pa ng sentro ni West. So ang ginawa po dyan, kinapture po, binawi po ng pawn, and then nag-castling lang si Magnus. Pagka-castling, sinipa na po yung kabayo. Napatras po yan, and then Rook E8 lang. Tamang lagay lang po sa open file. Kasi mamaya, may mga plano po yan mag-F3 para ma-weekend to. Pag nabuksan po yung Bishop, mawala yung malakas na pawn sa E4. So ang ginawa, ayun na pala, tinira na. At pagka F3, actually ang best move, kaya maganda yung Rook E8 para makapag E3. Pero si Wesley, mas pinili niya pong i-takes. Pagka takes, kinapture po ng pawn, and then nag-Knight F8, tamang ikot lang. Ang plano kasi later on ng puti, gaganon. Siguro para mahamon or ma-prevent yung talon kung sakaling hindi pa tumalon. Anyway, ang ginawa ni Magnus, tinalon niya eh. At nag-Queen D6 lang, tumira po ng Rook sa E1, nag-Bishop D7 develop, and then nag-Knight lang po sa may D3 na sinagot na ni Wesley ng Knight G6. So, kahit papano na centralized, na-prevent po yung talon ng kabayo sa may E5. At dahil na-prevent siya, ang ginawa na lang po ni Magnus, nagtira na lang po ng Bishop F1. Pagka Bishop F1, eto na po. Lumabas yung pagiging aggressive ni Wesley. H5, number 1 engine move na sinagot po ng King F7, tapos H4. Naku po, umatake, no? Umatake na tinalunan lang ng kabayo sa C5, hindi pinansin ni Magnus. Bishop C6 para depensa sa pawn. Tumira ng Bishop H3 na sinagot ng B6, sinipa yung kabayo, napatras po yan, and then Bishop D7, bumalik. Bakit? But Bishop ito eh, kailangan tanggalin yan. Pag na-capture na ganun, ayun no, may chance makapasok yung Reyna. Anyway, kinapture po yan. Kinapture na nga po ng Reyna. And then G4 para hindi makapasok yung Reyna. Pero bumalik lang po yan sa D6 para eto naman po yung nape-pressure yung H2 na sinagot ng King move. Aba, dumipensa lang. Sinagot naman po ng Knight H7. Anong purpose niyan? Ang mga nakikita ko po, pwede po siyang pumunta dito later on. Not yet, no? Baka magganon muna tapos talon doon. Anyway, ang ginawa, nag-F4 eh. Talagang hindi na pinahintulutan makapunta doon. Na sinagot ni Wesley ng balik. Ayaw mo akong tumalon doon. Dito naman ako magbibigay pressure. So, ang ginawa, nag-F5. Inatake yung kabayo na umatras lang. At pag atras, tumira ng Queen F
for si Magnus na kung saan okay lang naman pero mapapalit yung Reyna at syempre si Magnus masaya sa palit. Ano mangyayari pagkapalit ng Reyna? Kinapture, takes, knight takes po sa may G4. So ibig sabihin nakakain ng libreng pawn pero bagsak din po yung D5. At ito po ay equal lang. At dito magaling si Magnus. Kasi endgame na, lamang pa siya ng konti sa oras. Ang ginawa ni Wesley, knight h7. Pagka knight h7, tumira po ng h3. Inatake yung kabayo na paatras yan. Pagkaatras, inatake yung pawn sa f5, tinulak na lang. At pagkatulak, tinirahan lang ni Wesley ng g5. Naku, agresibo. Talagang hindi kinain kahit libre kasi masisira po ang structure niya. G5 niya, atakado yung kabayo, tumalon po yung knight sa e7, nag-king mo po yan, and then nag-knight sa d5. Pagka knight sa d5, akala mo na depensahan to, hindi, kinapture pa rin yan ni Wes. Anong meron? Pag kinapture mo kasi yan, may capture dito. At kung titingnan nyo po yung oras, equal yung position. Nakakainin lang ni Magnus yung F6, equal na. Ang problema, alam nyo kung ano problema? Wala silang oras pareho. Endgame po ito dito magaling si Magnus. Pero kung time pressure po siya, time pressure si Wesley, pareho silang time pressure. Pareho pong nagkakamali yan. Yun nga lang, mas consistent si Magnus sa time pressure. Anong nangyari? Ito po yung kabigla-biglang pangyayari. Kasi tumira po siya ng knight c7 na blunder. Unang tingin kasi ang gandang tingnan po niyan. Bakit na-port mo Pag kinapture mo yung kabayo, yun yung ginawa ni Wesley. Libre to Pero alam nyo kung anong problema niyan? Ha? May problema yan. Kasi pag capture po sa torre, knight d5, isang iglap, mapapansin mo, kulong na yung kabayo. At pag kinapture mo yan, di ba, kakapture lang ng king, tapos lalapit lang yan dito, wala na. Wala ka nang magaws. Di ba? So, ang ginawa po dyan ni Magnus, sabi niya, kulong yung kabayo ko. Ay, hindi kulong yan. Meron akong tiradang matindi. Rook lampo sa may e5. Matindi dahil pag gumalaw yung kabayo na to, pwede nang kainin yan. Tapos takes dito. Ang matindi, double question mark. Na time pressure din para si Magnus, no? Nataranta din. Nagblunder ng matindi. Dahil, eto, simpleng-simple. Resign. Anong meron, coach? Ba't nag-resign? Pagka-capture mo, check bagsak tore. Walang oras sila pareho kaya nangyari yung ganyang blunder. Pero Wesley, so for some reason, napaka-accurate. Astig si Wesley so dito, no? Maganda yung kanyang tirada. Kasi kung titingnan nyo po yung kanyang accuracy, ipakita ko po. Taas, 97.3. Magnus naman, 91.9. No? Medyo maganda yung laro ni Wesley sa game na ito. So, panalo po siya. Ano ibig sabihin yan? Tabla na lang kailangan, game number 2. Panalo na siya sa match kay Magnus. Alam niyo kung ano nangyari? Ipakita ko po, mabilisan lang. Puti na naman si Wesley. Ang ganda ng opening. Ayan, Nimso po. Nimso, nagkukunat si Magnus, pero Wesley so ganda ng D5. Lamang agad, winning po agad. Ayan, winning na si Wesley Winning lamang pa sa oras. Grabe lahat ng tinira ni Wesley. Tama daw Ayan, winning na po. Bishop takes c4, queen takes c4. Check. Wala, talagang yung king nasa gitna. Lamang pa ng pawn. Lamang pa ng pawn. Equal lang pala ng pawn. Pero yung king nasa gitna Ayan At quality up. Ayan, malinis po na quality up po ang nangyari. Ayan, quality up. Tumalon nyo kabayo doon. Capture takes. Quality up. Winning na po ito. Pero tingnan nyo yung nangyari Lamang pa sa oras. Ayan Tingnan nyo yung ginawa ni Magnus. Uy, nag-blunder si Wes. Kasi ang pinakatira daw po tulak Pagkatulak, pagka-king move, rook fd1. I'm not sure what's the big difference. Kasi ang ginawa ni Wesley, mas inuna niya po ito. Ngayon, pagka takes doon, tinulak, tapos nag-king move, anong pinagkaiba? Hindi ko sure Kasi winning pa rin naman to. Ayan winning pa rin. Kaso, ang problema, na time pressure na din si Wesley. At ang ending po niyan, isang masaklap. Ayan masaklap po. Lamang po yan pero dito magaling si Magnus pag time pressure na medyo magulo pa. At magulo pa yan kasi. Ayan drawish lang to
Drawish lang po ito. Nagtulak blunder. Ang tamang tira daw po is wag mo yan papasukin. Ganyan daw gawin mo. Pag kinapture yan, winning ka pa dyan bigla kasi may pass pawn, di ba? Pag naman hindi tinix, ang pinaka the best move lang daw rook h8, which is sasagutin mo lang ng rook h7. Habulin mo lang daw ng habulin yan. Hanggang tabla lang daw po ang itim. Kaso, wala eh. Wala, tinulak, kang, kinapture, ubos. Kasi pagka rook takes, gumanon, kala mo makapag-promote ka, baka makatabla pa. King F3. Wala akong magawa. Kasi pag pinomote mo yan, capture, tapos lapit dito, promote. Kaya napilitan mag-king move. Kaso may check. Ubos. Grabe, no? Iwaga ni Magnus. Iba talaga si Magnus. At ang matindi, sa Armageddon, itim si Magnus. Panalo pa si Magnus. So, ibig sabihin, nakauna lang si Wes. Pero, Magnus pa rin ang nanalo. Nakakalungkot yung game number 2, no? Iba kasi yung pressure na binibigay ni Magnus, eh. Lamang na napatalo pa. No? Anyway, ganun po talaga. Ito po ang standing after po ng day 1. Leading po si Magnus with perfect score. Tapos Dennis Lasabic, si Nepo, Ali Reza, Vincent Kamer, 1 together with MBL and Wesley. Kulelat po si Lebon na hindi pa nakakascore. So, malayo pa, 4 na larong nalalabi. So, mahaba-haba pa po yan. So, abangan po natin yun. Muli ito po yung Coach PD Master Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkita. God bless po, mga kabiyahe. Follow po kayo. Mag-subscribe. Maraming pong salamat. Thank you. Like and share din. Bye-bye.